Siguro mo plastar ta kon asa atong table mo plastar ta kay atong kuhaon ng ubang bangko aron maluag. No, maluag ang atong mga kuan. Plastar ta sa atong mga table. Praise the Lord. Hallelujah. Para kita niyo kung sa ito na to sa atong wali. Ang Ginoo magapanalangin ka na itong tanan. Salamat sa Ginoo na ang Ginoo maghahatag na itong mensahe na ipinagtago. Praise God. Hallelujah. Salamat ka. Doon na nakita na ito na nagdala na ang notebook. Good. Ay na siya kayo na. I hope dala-dala ng marami po niya alam ang sunan, isang mga tubo. Pagkaroon naman ito magdala, ng mga tubo ito, doon ay mga importante mo na gusto na nga ako makaisunan. Okay, malimot ko. Di ba? So, hindi ko tago makaisunan. Last Sunday, nag-isip kita o word of wisdom. The gift of the Holy Spirit, one of the gift of the Holy Spirit is word of wisdom. Okay, di ba ito mo sa itulungan sa word of wisdom? Nakuha ninyo? Thank you, Lord. So, dili na mo magay dili na mo magay mag-pre-request. Word of wisdom, you cannot receive word of wisdom by prayer request. It is the intimacy with Jesus. And you spend time with Jesus, then Jesus will give you the word of wisdom. Amen? Kung katulay ni Jesus, layo sa Ginoo, Kristohanon siya, mga kaisunan, di siya pagkarawan sa gift of sa nakitawag word of wisdom. Now today, karawad lang mo mga kaisunan, we will study about sunod din mga kaisunan is word of knowledge. Okay, tunay lahi, yutay, pero sulusama ka siya, pero lahi na si yutay mga kaisunan. Sa mga Kristohanon, pagkampo sa tamang kaisunan, no? Kaya ka pa naman sa Ginoo, amahan na mo kalagit nun. O Diyos na mo na magagagahom sa tanan. Salamat Lord sa blessings na imagihatan ni Adlawa. Abrihan mo Ginoo ang mga inlumo, ang mong spirito, dawat Lord sa iyong mga pulong, ang masalot Ginoo, ang mga importante butang, mga butang na espiritual, ang mga butang Ginoo, mga makapaayo sa among pagkalaga dihan kanimo. Bless ang tanan Ginoo sa kami mga kadayon Lord, inigubos mo ngalagad, what siya kahimo. The spirit is willing, but the flesh is weak. Lord, salamat Ginoo nga ikaw Ginoo ang strong sa among kinabuhi. Labihan sa imong speaker ni kumutapon, wala siya mahimo gawas mo ikaw magalihong kaniya. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Mas mga kaigsunan, sobra na nato mga kaigsunan na walay lipot-lipot. Okay, sagot mo sa may lipot-lipot? Walay lipot. At isagot sa uling sagang, igo yun mo mga kaigsunan, igo yun ta sa pulong mo sa Ginoo. So, hindi kabutagan mga kaigsunan, 1 Corinthians, word of knowledge, 1 Corinthians chapter 12, verse 8. Para mismo mo dyan, amurag na mamalangan ta sa itong mensahe, ay nagpil mo kay kagul, kaigsunan. O, ay nagkagul, kay manahon na ta. Okay. Sinyas na itong asawa, alas-12 na daw. So, naakoy, makuha pa ni 40 minutes. Sige lang, mas naman na ito, ipinuman, rundan mo na na ito. Okay.
1 Corinthians 12:8, nag-ingon din 8b. And then 1 Corinthians 12:8b. Ini sa Binisaya pagigsunan ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kahibalo. Sabot ini sumala sa mao nga espiritu. Ang espiritu nagahatag sa pulong sa kaalam, mao ra pong espiritu ang nagahatag sa pulong sa kahibalo. Okay. Word of knowledge, the word of knowledge is a spiritual gift from the Holy Spirit that runs supernatural insight into specific facts, circumstances, needs, or details about people or situation that could not be known by natural means. Manya sa takuto proteksyonan. Ato ni iskutan tayo. Ang word of knowledge, usa kini siya ka gift of the Holy Spirit. Okay? Sa dihang nahimutan Kristohanon, wala pa kay gift of the word of knowledge. Wala pa. Okay, kung sa mga kapalatong tayo ninyo mga kaigsunan, sa diha nga suod na mo sa Ginoo. Ikaw, si Brad DJ, sa imong tanang mga anak, doon na yung kaigsuod, di ba? Ako na mong itulugan, doon na suod. Ang pinakasuod, maway imong katong maditahon, katong di patoo, si Kaugahyo, hindi mo, di ba? Di ba kaya? Naghamang Kristohan ko na sa Ginoo si Aw. No? Kung katong mga suot kaayo sa Ginoo, mga kaigsuon na suot sa kasing-kasing sa Ginoo, siya makadawat din gitawag o word of knowledge. Sa pag-alaman sa Ginoo, pagsuuray lang na siya. Okay na, mga kaigsuon. It's the gift from the Holy Spirit, the word of knowledge is the gift from the Holy Spirit that is a grants supernatural insight. Kung sa'yo po, sabot ni sa Binisaya, ang i-grant kini mga kaigsunan, gitugot o gihatag. Sa ito pa, itugot kini sa Ginoo, ihatag kini sa Ginoo para yun sa gusto niyang pagkatagalan. Amen. Hallelujah. Okay, Ginoo ay nagbuot nini. So gitawag kini yung supernatural insight. Labaw sa kinayahan o beyond nature or above nature. So this gift is beyond nature and above nature. Parehan niya sa word of wisdom. And tinitawag ko insight, mga kaigsunan, itagaan ka sa Ginoo supernatural na pagsabot. Hello? Supernatural na pagsabot nga di makasabot ang uban ini, ikaw rin yung itagaan. Okay? That is word of knowledge. Now, in the specific facts, so in specific facts, diha sa mga specific na kamatuoran, circumstances, mga panghitabo o nangapangitabo, needs or details about people. Hello? Mga panghitabo kini o mga pangikinahanglan sa mga katawhan sa Diyos. Anong gihatag ng word of wisdom para sa mga kinahanglan sa mga anak sa Diyos? Wala na gihatag na sa mga Kristohanon, wala na gihatag sa mga unbelievers, para gihatag kini aron pagtutok sa mga panginahanglan sa mga anak sa Diyos. Now, details about peoples or situation that could not be known by natural means. Dili ni masabtan nato sa natural yun nga,
sa natural na pasagot sa atong una. Example, tagaan ko ba example? Nag-ingon ang Biblia, yan si Adan o si Eva. Adan, ayaw ka mong pagkaon nining mong kahoy. Ining kahoy, taliwala sa garden, sa Eden. Kanang kahoy sa pagila, sa maayo o matano. Apan sa diha, magsugod na kamo sa pagkaon ni ini, mamatay kamo. Okay? Sa diha, mamikaon sila, namatay ba sa danha na yun? Wala. Example, maingon ko, kami adto ka, may bisita kani Adan sa Lunes. Sa wala pa siya magpakasala. Kumplito pa ang tanan. Sa diha nga nagpakasala siya sa Martes, ni adto ka sa Miyerkules, namatay ba si Adan? Wala. So, kini mo pagkitabo mo kay Sonan, ningon dinhi, the situations that could not be known by natural means. Sa natural nga paagi, dili nato masabtan kini mga kaigsoonan. Masabtan nato kini tungod kay ang Ginoo nag-ingon ug unya dunay Panginoon diha sa mga butang espiritual. That is word of knowledge. Okay. Word of knowledge, this divine information sometimes referred to as a message of knowledge. Sanin, mga mensahe sa kaalam is given to believers to a common purpose. The purpose is to encourage. Anong gihatag ang word of wisdom aron ikaw ma-encourage, aron ikaw madasig, aron to encourage, to warn, to guide others towards God. Ikaw mawarningan, ikaw magiyahan sa nagto sa Diyos, enabling them to effectively minister to the needs, pag-alagad nagto sa mga panginahanglan to counter false teachings. So therefore, word of knowledge is to counter false teachings. Una nga, kung ikaw sa imong trabaho, o kung niya, saan na ikaw maganda? Parang iyatakan ang imong pagtuo sa Ginoo, mag-init pa imong nalungan. Mulitinsa ka sa imong pagtuo diha sa Biblia. That is, diha ka ng panahon ng mga kaigsunan, ihatag ang word of knowledge sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Amen. Amen. Kaya mo magkakahibalo kung sa iyong isukti. Huwag kahibalo sa kung sa iyong isukti, hangtod na dahil ka sa Ginoo sa word of knowledge. Kaya kitawag o kaalam o kahibalo diha sa mga pulong sa Ginoo. Now, mga kaigsunan, dahil yun, word of knowledge, mga kaigsunan, atong inipayan din masabtan din nato sa usay puti sa puti. Word of knowledge, define, means knowing. Sa Bisaya ka na, ang pulong sa kahibalo, mao ang pagkahibalo. Okay? Na ako example niya, ang sabta na ito ni. Iyak mata din nagsabot kita kung sa'yo ito nasabot ni. Okay. Means the word of knowledge then, it is expression of knowledge. Expression ka na siya sa kahibalo mo diha sa Ginoo. Okay, because the word knowledge, it is the word taken from the word omniscient. Okay? Omniscient comes from two Latin words. Omni means all. Shen means knowing. Putting these two words together, we have all-knowing. Ang what ipasabot ni omni, tanan. Shen means kaalam. What
pasabot nga, kung i-dugtong mo ni siya, tanan nakaalam. All-knowing. So therefore, we say God is all-knowing. God knows everything. Diba? God knows everything. Walang limit sa Ginoo. Walang limitasyon sa Ginoo. Hindi na ito makaiksunan, doon na tayo limitasyon. Mo nang nagkinahanglan tao, word of knowledge. Kaya limitado man ang atong mga hunahuna. Limitado man ang atong pagkatao. So nagkinahanglan ta o word of knowledge sa Ginoo. Hello? Amen. Iba to. Murag sagot ko sa intro. Now, through the word of knowledge, the Holy Spirit makes the believer able to speak. Pagkaturo na kung makikisunan, ang balaang Espiritu magatubod kanimo o ikaw mga magtotoo ka makahibo ka sa pag-speak sa tagsulti, speak forth a bit of God's unlimited knowledge. Saan ko pa makainsunan? Diha sa Diyos, siya ang omniscient. Siya ang God knows everything. Busa kitang mga tao na nagsunod kaniya, nagkinahanglan kitang makainsunan bisag gamay nga portion sa iyang kaalam. Abit gamay nga portion naman nga atong maangkon gikan sa Ginoo. Kani gitawag makaigsunan o gikan sa unlimited knowledge of God. Ang buti pasabot niini makaigsunan, dili tanan kaalam na diha sa Dios ihatag nato. Kundi small portion lang. Unsay katuyoan? Pag-likod, pag-encourage, pagdasig, pagkain sa mga katauhan sa Diyos labi na diyan itong ginalupigan sa mga mini ng mga pagtulunan. You need the word of knowledge. Now, so na pagkakasyonan. In other words, God causes the believer to say things He in no way knows by using his own ability. Binisay mo na to. Buti pasabot nini nga ang Diyos nagtukod sa mga Kristohanon, mga magtutuo, nga sa iyahang kaugalingon nga kahibalo, dili niya gamiton, kundi gamiton niya ang kahibalo sa Diyos na gihatag diha niya. Dili tawhano nga kahibalo, dili kini gitawag og normal nga kahibalo, kundi kini nga kahibalo is supernatural, beyond natural. Kanang dili sa natural, that's a supernatural kahit ihatag sa Dios sa katawhan niya aron kanang tawhana nga iyang gigasahan mahimo siyang kahayag, mahimo siyang magtatambag, mahimo siyang magdadasig diha sa simbahan. Amen. Nindot na, unana ka. Magdasig ka sa atong tanan. Nindot na kung naa ka di makaigsunan. Nakabalingkod, mudipend ka sa atong pagtuo. Nindot na makaigsunan kung naa na siya kung kinabuhi. Hello? O ka na makaigsunan, paganuyo na to ang magasa sa Ginoo. Now, the Holy Spirit gives the Word. Okay? The Holy Spirit gives the Word for Him to speak. Hello? So, the Holy Spirit of God gives the Word for Him to speak, that the Word becomes known as the gift of knowledge to a believer or to the body. Bati mo kaisunan. Na ang balang Espiritu
maghatag sa pulong sa pagsulti. Dili ka pwede mong sulti kung dili ka gilihugan sa pulong sa Dios. Amen. Amen. Dapat ko isang pulong kay Jordan. Dito sa naga na sa unang naga, may Bible ko dito. Kaya nasayro ka na. Ang mga tao na kinilakay na sa Ginoo, nagsayaw-sayaw na, kunya, nadasig na ang tanan, naghanta, nalipay sila, uban, lipay yun. Uban, next ang babae dito, magipatik niya nga, lipay ka siya. Iyan kahuli ko na dito mga kaisunan. Iyan sa talwa, may kanta niya, hingkanta siya, ang bahay ang mag-iliw, baka niya ang mag-iliw. Simba! Nagsimba! Nag-worship kung nagkanta siya, bahay ang mag-iliw. Kinahanap kang word of knowledge mga kaisunan. Amen. Doon lang yung rin, no? Sa brother. Hindi man ni pamasanawin na ito. Worship man eh. Hello? Now, it is the gift to the body. What is the body? The church of Jesus Christ. The body of Christ. Saan ba? The gift of the Holy Spirit, which is the gift of knowledge, is the gift to the believers or to the body. Body of Jesus, the church. And because it is in the interest of the body, so we need the gift of knowledge from God. Na kinahanglan kita ni makaigsunan, aron ikaw o ako, aron ang tanan, ano na siya ay pagdasig, paglikon, pagmapadayon sa paglalagad diha sa Ginoo. Now, like the protection. The word of knowledge is plain and illustrated. The baptism in the Holy Spirit increases God's power in the believer's life. Sige yun, the baptism in the Holy Spirit increases God's power. Hello? Amen. In the believer's life. Acts chapter 1 verse 8, the Bible says, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you." Amen. So when there is no baptism in the Holy Spirit, there is no power. Kung walay baptism in the Holy Spirit is totally din sa Acts 1:8, walay power ang Kristiyano. Diba? Kasi tingin ka sa tutikip, gusto na kayo kamudakan. Wala ka naman kaisunan na kinakatahong sa Diyos. Now, how God's power manifested in the word of knowledge? Anong beses mo kaisunan? How God's power manifested in the word of knowledge. How? Okay. Doon ay may example din yung makaisunan. Spirit-filled men and word of knowledge. So may pagsagot din eh. Ang mga taong puno sa Espiritu, mga believers. O niya ang pulong sa kahibalo. In the book of Acts, we see manifestation of the word of knowledge. Diha sa libro sa mga buhat, book of Acts, makita na to ang pagpadayan sa word of knowledge. The believer who spoke the word of knowledge spoke sometimes of something he had no way of knowing except by the Holy Spirit. Ang nagkapanulti sila, ang mga tao na puno sa Espiritu, ang mga tao na adunay
Balaang espiritu siya kinabuhi pagkaigsunan na nagpanunti na dili siya kaugalingon ng kahibalo. Na nagpanunti siya, dili siya kaugalingon ng pagpamuot ng kaigsunan, kundi na nagpanunti siya, pinaagi sa mahong sa balang espiritu. Amen. That is the spirit-filled and the word of knowledge. Number 2, evil man and the word of knowledge. Karena evil, dalam mga tao. Sometimes evil men, such as witch doctors, witchcraft, seem to have power. Do you know things? Power to know things in strange way. Though they have the word of knowledge, the answer is no. Kanang mga what doctor, mga witch doctors, mga mananampal, pero dagang isa may tingad ko kanang mga tututok ko. Yung sakit dahil sa liho. Kaya yung sakit pa rin sa baki. Kinahanglan ka na mukha o kagpaki. Nakibalo siya sa iyo. Sa mga nautang espiritu. Diba? Ang pangutana na sila yung word of knowledge, mga evil men. No. Wala sila yung word of knowledge. There are also unholy spirits na mga nautang espiritu. The unholy spirits come from the evil one, Satan. Ang nautan, makahibalusan na sila. Diba? Satan knows things evil men do not know by their own power. Yet Satan is not like God. Dili siya sama sa Diyos. He does not know everything. He knows only some things. Dili siya sama sa Diyos because God is omniscient. God knows everything. Dahil bago siya sa tanan, Satan do not know everything. He knows only some things. For example, there's a Luke chapter 8, verse 28. There is a man in Gerasa, katong tao nga gikuyan og daghan kayo mga nautang espiritu. O niya binuong si Jesus dito, kauban sa iyang mga apostoles. O niya mitagbo katong tao nga daghan kayo nautang espiritu nga nagpuyo niya kaniya. Ningon ang nautang espiritu, ningon ang tao kaniya, what do you want me, Jesus, Son of the highest God? I beg you, don't torture me. Kasi tuyo ni mo na ako, Jesus, anak sa labing halangdong na Diyos, ako naghabyo ni mo, ayaw ko i-torture. Ang pangutana, how did the man know who Jesus was? Ngano nakailangan ng tao mag-demonyohan? Katong taong nagagkautang espiritu because he knew these things from demons and Holy Spirit. Anong gitawag ko, dautang espiritu. Diha sulod siya kinabuhi nga mo si Satan. Kaya balo sila, pero wala sila yung word of knowledge. Na sila unholy knowledge. Dautang kaya. Next is human spirit and the word of knowledge. Kung saan ito sagot niya, human spirit. Kita, adunay spirit. Kita, adunay soul. Adunay kita'y body. Body, soul, and spirit. Okay. Now, we'll talk about human spirit. Human spirit and the word of knowledge. Okay? The word of knowledge is more than man's own thoughts. Kini gitawag og word of knowledge, labaw pa ni sa una-una sa tao. Naman sa Diyos man eh. Na kung gikasahan ka sa word of knowledge, magkaigsuunan,
Dili ni sa imong kaugalingon nga kaalam. Kaalam kini sa Dios nga gihatag diha nimo. Dios na nga mo'y nagpuyo sa imong kinabuhi. They imagine something in their own minds, believe it is the word of knowledge. Sometimes, minds can deceive us. Kayo nga, word of knowledge ni Bibi. Di ba? Kung dili kayo makaigsunan, na-example na mo din doon ay prayer meeting nga hitabo. Dili din sa tuwa, pero doon ay prayer meeting nga hitabo nga dito sa usa ka balay, sa usa ka Kristohanon. O gani, pagbuot dito, ako nasama one evening at the prayer meeting, the believers began to feel the need for a musical instrument to help with singing. Sila dito sa sulod, sa wala sila magsugod, sila dito, gibati nila nga nakinahanglan sila o musical instrument na maninig. O niya, yabot ang panahon na samtang ingon sila din, there happened to be an exact instrument there at home, in the home. Ang sunod na dito ay sunod, unaay yung instrument. Na keyboard, na dito ang guitar, na dito ang na dito. O niya, one of the men from the group, believing he had a word of knowledge from the Lord, promptly told the woman of the house to give the instrument to the group. Nagtuo siya, nagkitagaan siya o word of knowledge. Mitindog siya o miingon siya na kining instrument din sa sunod sa balay, ihatag ni sa buluhaton si Ginoo, labi na sa simbahan. Amen. Okay ba na? Karon, mga kaigsunan, natong babae na ito dito, isa dili pwede na. Dili pwede na naman ihatag sa simbahan. Kaya kining kamawang instrument, hinulaman naman na mo ni. Hello mo? Ang puputang hinulaman nila pwede ihatag. Nahulang pag martilyo niya eh. Pwede ihatag sa mong siligan. Wadi ka, uli ko. Ang para sa imo, para sa imo, ang para sa uban, dili pwede. Nagtuho siya, nagtuho siya yung word of knowledge. Now, sometimes, our imagination deceive us. Wala tayong word of knowledge sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Okay, kung ano yung katapusan, mga kaigsunan. Tanaw din sa atong screen. How can we be sure we have a word of knowledge? How can we be sure we have a word of knowledge? Here are some simple tests. Dunay test na gihatag diya sa Biblia mga kaigsunan. First is, are my own selfish desire leading me to speak? Ang usa ka tawo nga dunay siya gitawag og selfish desire, o sa Bisaya pa na hakop na tinguha, tungod kay kining turong hakop, selfish or greedy, kining tinguha, mga desire or wish or ambition, mga kaigsuonan, kung hakop ka tinguha, dili yun ka makabaton sa word of knowledge. Amen. 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 Saan sa mga bahina na gusto mo ng word of knowledge, para asa man mo pinigamiton. Diba? Doon na kay personal na tinguha sa imong kinabuhi, dili pang Diyos, dili pang Ginoo, ang imong personal na tinguha para lang sa imong kaugalingon. Never, dili ka maganawa sa ginawa o word of knowledge of God. Secondly, am I sure I have the word of knowledge from the Holy Spirit? Now, pagduha-duha.
Kung nagduha-duha ka mga kaigsunan, di yun ka makadawat sa word of knowledge. Doubt means to be uncertain about or consider questionable or unlikely, hesitate to believe. Sa pagsagot ng mga kaigsunan, ang mga tao nga maduha-duhaon, why sigurado? Why siguro? Walay klaro ang ilahang questionable ang iyang kinabuhi. Dili, dili tinganin dili siguro hesitate to believe. Sa pagtuo nila katos Ginoo, di kinatagaan nini mga kaigsunan nga naman, doon na siya ipagduwa-duwa. Una, hakop sa ambisyon. Sunod, pagduwa-duwa. Ikatulo, ano din sa ikatulo mga kaigsunan? Do I sense God peace in my heart? Napakoy kalinaw sa akong kasing-kasing? Because the opposite of peace is war and conflict. Ano na ibang gustong away? Ano na ibang gustong conflict? Tanag-gera, ay munora, gusto pa kag-bukno, ano na wa pa kay kalinaw sa itong kinabuhi, mga kaigsunan, usa ka na kababag, nga madawa, dili nimo madawa ang word of knowledge. Hello? Ang mga kalaway. Letter D. Am I personally upset and unhappy with someone? Ako ba masapanon sa uban? Ako ba ay kalipay sa uban? With someone's situation? Because upset is nasuko. Being angry and irritated to others. Masapanon sa uban. Di ka makadawat sa word of knowledge. Amen. Lista ka rin ito. Okay. Selfish desire. Sunod, doubt. Sunod, peace. Okay, God, peace. Sunod, kanunay lang kang masukanon o kanunay kang unhappy. Good ka makatawag mga kaigsunan. If you are troubled about the answer to any one of this question, it is better to seek the Lord before speaking out. Kung naaka, bisag usan niyo sa ibabaw, di yun ka makadawat makaigsunan sa gasa sa Diyos. Amen. Praise God. If you should feel free to speak out only when you are happy. Amen? Ang mga tao na adunay word of knowledge, always happy. In the Lord. Malipayon siya sa Ginoo, manasingkog siya sa Ginoo, adunay siya, anaasig niya sa Diyos, kanunay, mga kaigsunan, kung kanunay siya masukanon sa isang katao, kanunay siya masukok ako ba siya trabaho, masukok siya kada, ako ba sa balay, mga kaigsunan, nisod din sa tagakan, hindi kitawag of word, keep of the word of knowledge. Amen? You need the joy of the Holy Spirit. You need the fruit of the Holy Spirit. Because joy is a deep, lasting, and inner contentment, a fruit of the Spirit. That is a choice na siya makaigsunan, rooted in one's relationship with God. Hallelujah. Kaya doon na kay relasyon sa Ginoo. Ano na ba kay relasyon sa Ginoo? Para din mo ang word of knowledge. Amen? Para makatawag ka sa simbahan.
Lapakan na itong Ginoo mga kaigsunan. Hindi ka putapon sa katapusan. Mati mo, by the word of wisdom, He gave the solution. Kung sa hinungdan, ano gihatag ng word of knowledge? Ang hinungdan na gihatag ng word of knowledge is to build up Christ's body. So, naging up. Paglipon sa lawas ni Christ. O ang simbahan. Lipunon ang lawas ni Christ. Okay. These two gifts work together. Word of wisdom and word of knowledge work together. The word of knowledge may come before the word of wisdom. Una, makaigsunan ang word of knowledge magsunod sa word of wisdom. Okay. Magsunod na siya. Okay. Nabigyan. By the word of Jesus told the Samaritan about her past life. Sa John chapter 4, mabasa rin mo mga kaigsunan, si Jesus 14. Tingnan din kasi Jesus ikita siya sa babaeng taga-Samaritan. Pinabi sa word of knowledge niya, iyahang misulti ang iyahang past sins. And the word of wisdom gave the solution. Saan pa makaigsunan ang word of knowledge pagbutyag sa imong sala. Ang word of wisdom pagtambal sa imong sala. O na'y kahulugan sa Biblia makaigsunan. Amen. I hope nasabtan ninyo ang tulong sa Ginoo. More time to study, napagahimo ko na ito mga kaigsunan. I hope na ang Ginoo mag-bless sa inyong sa kinabuhi. Word of knowledge and word of wisdom. Sa usa na ito tayo yung madawat na ito ni, you spend with Jesus by prayer and read the Bible kung sa kanakuban and meditation of the Word of God. And with the intimacy with Jesus Christ. Makigsuot ka sa Ginoong Kristo. Lapakan na ito ang Diyos. Amen! So, magkampo ka, panahimik ka na sa pagpalito, o hindi na tawag, ang Diyos, magkapanlangin ka ng kanan, I request everybody to please stand. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Oh yes, Lord. Hallelujah. Ang Ginoo mo nakaka na ito sa lupang mga blessings. Mag-isunan, kung nilinin mo doon ko ng kulong, karoon na akong isulti ka ninyo, iwali ka ninyo mga isunan. Kukaon ka na sa lantaw. Kukaon ka na sa lantaw. Kukaon ka na sa lantaw. Kukaon ka ng kulong ikan ka ninyo. Sama kini ang pulong, sama kini sa kupat ka magpupukas. Ang unang pulong, ikutan diha sa kadalanan, sabwag sa kadalanan. Ang kinuha, isabwag diha sa kabatuan na may yuta. Ang ikatulong, isabwag dito sa kasampinitan. Ang ikaupan, isabwag sa may yuta. I hope na ang inyong kasing-kasing karoon, maayon yung yuta. Hallelujah. O binigtong nilikaw tuhon ang Ginoo magkapanalangin nila ng tanan. Ang din na karon, din masaya ang ginatong pagsimpo, pag-alagad niya sa Ginoo. Na ginatong pag-alagad sa Ginoo, na kinahanglan din mo makaigsunan. Kung suod, makigsuod ka sa Ginoo. Bisa ka sa mga institusyon ng kalibutan at tumakas sa eskwelahan, hindi kasuod sa inyong maestro, kayo ka sa kasing-kasing sa inyong maestro. Sa inyong trabaho, hindi ka kasuod sa manager, kayo ka sa manager. Kayo ka sa blessing. Di ba? Dihan sa mga
sa pusa. Dili ka suod sa imong silingan. Away. Pero mga kaigsunan, kung dili ka suod sa Ginoo, layo pa sa mga kanalan. Isang kanakas Ginoo, mga kaigsunan, hindi ka suod sa Diyos. You need to spend time with Jesus. Na kinahanglan ka intimacy with Jesus. Kanang pakigsuod kayo sa Ginoo. Pinaagi sa atong pagsulod kaniya, ang Ginoo magapanalangin ni Antong sanon siya ito galingon. Magapanalangin siya sa mga tao na naghatag ng ubos at kaniya. Word of wisdom and word of knowledge. Ihatag isapot tinibat ko sa body of Christ o simbahan. Ikaw, mga kaigsunan, gusto ko maninig ang Ginoo mag-bless sa iyong ginagawa. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 Our most gracious and heavenly Father, we thank you so much for good words. Thank you so much, Lord, for your Holy Spirit na nagagayat ka ng Panginoon. Sa kanunay, sa kanang panahon, Ginoo, na ginahanglan kami sa iyong pag-bless sa akong kinabuhi, Ginoo. Sa iyong mapakyason kami ang lawas, ang kinabuhi, mapakyason tayo. Ang Lord, na ginahanglan kami, Ginoo, sa iyong Holy Spirit. We need the power of the Holy Spirit. We need you, Lord, hallelujah. Ang makahamutay kami, Ginoo, sa among paglalakad kami, Ginoo. Dagang salamat, Lord, nining kaknaan karon, nining sa amin, nining wala may mawang sa among ginabuhi. We need the word of knowledge and the word of wisdom sa among paglalakad kami, Ginoo. Kung di kaknaan, Ginoo, Lord, katong mga pulong, silyuhan tuloy, Ginoo, iyan sa among kasing klase. Sa among Espiritu, Ginoo, na dinig katutuhaon sa mga nautan, kuhaon sa mga nautan, sunod sa among kinabuhi. Sa kanan, samahan sa anak ng Espiritu. In the name of Jesus. Amen. And